Tanging ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na lang ang hinahanap sa 18 pinaaresto ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Pero wala siya sa mga bahay at ari-ariang pinuntahan ng mga pulis para isilbi ang warrant of arrest. May report si John Consulta. 10 minutes. Kung ayaw nila tayong pagbuksan, i-implement natin yung warrant of arrest. Pati sila aarestuin namin. Kasama ilang tauhan ng CIDG at barangay, pinasok ang bahay ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Pasig City para isilbi ang warrant of arrest kaugnay ng kaso ng missing sabongeros. Nang walang nagbukas, kumuha na ng hagdan para silipin ang nasa loob hanggang sa lumabas na ang isang abogado. Meron naman tayong body-worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. I just want to make sure na everything is in order. Nang malibot ang bahay, hindi nakita si Ang. Wala rin napansing pwede niyang nabasan o pagtaguan. Sinuyod din ang umunoy farm ni Ang sa Lipa, Batangas. So meron kaming warrant of arrest dito ng issue ng Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna para sa kay Charlie Chu Hai Ang alias Atong Ang. Wala rin doon si Ang. Siguro pwede nilang gamitin o i-consider na option ay ang pagsuko sa NBI o kaya pwede rin namang gawin sa Philippine National Police. Sinuyod ang mga bahay at ari-arian ni Ang kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court para sa kasong kidnapping with homicide at 3 kasong kidnapping and serious illegal detention. Kaugnay na pagkawala ng 19 na sabongero na huling nakita nagsabong sa arena pagmamay-ari ni Ang sa bayan ng Santa Cruz. Walang bail o piyansa ang mga kaso. May arrest warrant din laban sa 17 iba pang akusado sa kasong kidnapping with homicide. 5 naman ang kapwa-akusado ni Ang sa 3 magkakahiwalay na kasong kidnapping and serious illegal detention. 10 sa mga pinaaresto ng korte ay mga opisyal ng PNP. 9 sa kanila ay dati nang hawak ng PNP at ngayon ay itinan over sa CIDG. Naaresto naman na ang 8 sibilyang co-accused ng mga security personnel at empleyado sa sabungan ni Ang. Sa ngayon, si Ang na lang ang hinahanap ng mga otoridad. Ayon sa DOJ, walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Hihilingin daw ng Justice Department sa korte na maglabas ng hold departure order laban sa kanya. May iba pang mga kaso si Ang sa Branch 29 ng San Pablo City, Laguna RTC at sa Lipa City, Batangas RTC. Dahil walang naabutan sa mga bahay at ari-arian ni Ang sa Metro Manila, Calabar Zone at Palawan, I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. Anybody who will prevent us, we will be arresting you for obstruction of justice because there is a warrant of arrest and we will enforce it. Anybody who is on the way, arrestuin po namin. With his resources, I know magtatago at magtatago, but gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat na mapanagot. tinawag ng kampo ni Ang na premature o hilaw ang desisyon ng Santa Cruz, Laguna RTC na mag-issue ng warrant of arrest. Nagbase raw ang korte sa hindi kompleto at one-sided na impormasyong ibinigay ng DOJ nang di nila tinitingnan ang counter affidavits at ebidensya ng mga respondent. Labag-an nila ito sa konstitusyon at karapatan ni Ang. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para harangin ang arrest warrant. Para naman sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, masaya kami pero there's no reason to celebrate yet kasi as of today, hindi pa naman nakukuha natin si Atong Ang. Sumuko na po kayo. Sumuko na kayo kasi sinabi nyo naman na wala kayong kasalanan. Dito nyo patunayan kung talagang wala kayong kasalanan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinamon ni Senator Ping Lacson si Senadora Amy Marcos na dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa flood control scandal sa Lunes. Bibigyan daw ni Lacson ng 1 oras ang senadora para magpresenta ng mga ebidensya laban sa pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Lacson matapos sabihin ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano ang mga senador na banggitin si Romualdez at ang mga matataas na opisyal ng ehekutibo. Umelta rin si Lacson sa patutsada ng senadora na magsasabunutan sila. Una, hindi po peluka ang aking buhok.
Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Tugon ni Marcos, hindi niya kailangan ng isang oras para magsabi ng totoo. Pero kulang na kulang daw ang isang oras para magsinungaling. Balato na raw niya ito sa kanila. Dagdag ng senadora, hindi naman niya sinabing bakla si Lacson. Wala rin naman daw masama sa pagiging bakla at sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili. Desisyon daw ng isang tao kung gusto nitong may ipagawa sa sarili, pati na kung gusto nitong sirain ang mukha, pangalan at dignidad. Patutsada pa niya, parehas siyang natatanong ng magkano. Umano'y ugnayan ni na dating House Speaker Martin Romualdez at mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senador Ping Lacson, may impormasyong bumili umano si Romualdez ng bahay sa Makati sa pamamagitan ng mga Diskaya. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Diskayas. Sabi ng kampo ni Romualdez, walang basehan ng ulat na ginamit ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction, has not met the Diskayas, and has only heard of them based on what is being said in the media. Mga legal na hakbang laban sa kumpanyang Solar Philippines ni Congressman Leandro Leviste, ipinaubayan ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at Department of Justice. Kinansela ng DOE ang ilang kontrata ng Solar Philippines para sa renewable energy dahil bigo umano itong tumupad sa obligasyong mag-generate ng halos 12,000 megawatts na power supply. Pinatawan din ng kumpanya ng 24 billion pesos na multa. Ipinauubayan na rin ng DOE sa Kamara ang usapin sa prangkisa ng Solar Philippines. Sabi ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson Jeffrey Ferrer, kung may nilabag sa prangkisa ay pwede itong makansela. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na Setyembre pa lang ay binalaan na siyang gagawan siya ng mga kaso kung isisiwalat niya ang Cabral files. Tutugon daw siya sa tamang forum. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang nakaligtas sa pagguho ng basura sa landfill sa Cebu City ang paparangalan matapos sagipin ang tatlong niyang katrabaho. 20 na ang kumpirmadong patay sa insidente. May report si Marizo Mali. Oras at pagod ang kalaban ng mga rescuer na 24 oras naghahagilap sa gumuhong bundok ng basura sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Mula nang mangyari ang pagguho noong Huwebes, 16 pa rin ang nawawala. Extremely difficult talaga kasi yung debris doon, aside from the fact na madumi siya talaga, no? So, konting sugat doon, pwede ka magkaroon ng infection. And then, yung mga debris doon, malalaki talaga ng mga steel. So, we're dealing with I-beams na ganun kalaki. And then, yung water ingression sa loob, napunta na rin sa loob yung tubig. Hindi rin tiyak kung ano ang signs of life na nadedetect sa ilalim ng guho kahit gumagamit ng life-detecting equipment. It's hard to tell kung human yun or mga animal sa tawag nito, sa dam site gaya ng mga daga, mga pusa na sa loob. Sana meron pa tayong makuha doon na buhay. As each day passes kasi, yung chances na makakuha tayo ng mga survivors doon lalong lumiliit. Umabot na sa 20 ang na-recover na bangkay. Hirap nang matukoy ang pagkakakilanlan ng ilan dahil nasa advanced state of decomposition na. Kabilang sa mga namatay ang 2 anak ni Nanay Dailinda na si Kristan Joseph na nakuha kanina at si Rowena na na-recover noong January 9. Masakit ang dibdib ko ba sa akong kakuyaw ba. Hapit ko kuy awa ka nang hapit ko mahugno bitaw sa akong kaugalingon. To ako'y anak dito nga na-trauma sa kakuyaw
sa basura nga lugo siya mutingog bitaw karon pagani siya mo kanang yan tingog magawas kay mura siya kanang nakuan jud siya gisakitan siya sa kuan nahitabo sa among dalawa lang anak o dalawa lang pamilya. Si Fritz na nagtatrabaho sa billing office ng landfill, muntik nang mamatay matapos matabunan ng bundok ng basura. Nabagsakan siya ng scaffolding at naipit ang kanang paa. Pero kahit tila imposible nang makaligtas, lumaban si Fritz. Makaluwas ko kay lain mo kaysa nanug ka ng di mo ko kakakuan gid nga lain na anig ari ka diri mamatay naghapa man ko. Naghapa ko niya. Kani diri mo na trap na ni siya diri napita. Makuyog na ko ang diri ra akong kamot ug pikas tiil. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, nailigtas siya ng mga responder. Nasaksihan naman ng empleyado ng landfill na si John Lloyd Ople ang pagguho ng bundok ng basura. Nang marinig ang sigaw ng mga katrabahong nadaganan ng gumuhong istruktura, dali-dali siyang sumaklolo kasama ang iba pang kasamahan. 3 ang kanilang nakuha pero nasawi ang isa kalaunan. Akong gibuhat nga nilingkod na lang ko sa daplin. Nihilak na lang kog maayo. Pag-ingon ako nga kinsa pay buhi diha tingog mo. Tagahan ging nanuktok dito dapis tunga. Ay nanuktok napag dito nadunggan ako nga ingon tabang. Lam na nga tingog ba. Nakatakdang parangalan ng Cebu City Council ang kabayanihan ni Ople. Nagpaabot ng pakikiramay ang Primeway Solutions Cebu sa pamilya ng mga naapektuhan ng pagguho. Agad daw nilang pinakilos ang kanilang emergency response team para mahanap ang mga nawawala habang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders. Gate ng kumpanya, nagsasagawa sila ng regular na inspeksyon sa mga landfill cell. Pero ang pagguho, wala raw nakitang anumang senyales ng paghina ng apektadong cell. Sa paunang pagsusuri raw ng mga opisyal ng lungsod at mga eksperto, nakita na malamang na nakaambag sa pagguho ang pinagsamang epekto ng mga lindol at sumunod na mga aftershock noong Setyembre na sinundan ng matinding pag-ulan dahil sa Bagyong Tino noong Nobyembre. Nakikipagtulungan daw sila sa mga eksperto at otoridad para sa komprehensibong investigasyon. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region sa Baguio City. Sumiklab yan bandang alas 5 ng hapon at naapula matapos ang halos 1 oras. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, nasa 2 metro kwadrado lamang ng opisina ang naapektuhan. Tiniyak naman ng DPWH na fully secured na ang pinangyarihan ng sunog. Wala ring nasaktan sa kanilang mga empleyado. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa BFP at Baguio City LGU para imbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Nagtaas na ng wind signal ang Pag-asa dahil sa banta ng Bagyong Ada, ang kauna-unahang bagyo ngayong taon. Huling namata ng sentro ng bagyo 460 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur at kumikilos pa west-northwest. May lakas yan na 45 kilometers per hour at buksong aabot sa 55 kilometers per hour. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang wind signal number 1 sa Sorsogon at southeastern portion ng Albay. Gayon din sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ayon sa Pag-asa, may chance ang bagyo na maging tropical storm sa susunod na 24 oras. Posible ang maglandfall sa Eastern Visayas sa Biyernes o Sabado. Sa Sabado o Linggo ay posible ring tumbukin ng bagyo ang Catanduanes. Pero may chance rin ito na mas dumikit sa Samar provinces o mas malaking bahagi ng Bicol region batay sa cone of uncertainty. Kaya maging alerto ang mga taga-Albay dahil posible ang banta ng mudslide o lahar flow sakaling bumuhos ang ulan dyan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Bicol region. May kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, umaga pa lang ay may chance na ng light to moderate rains. Pero posibleng mabawasan yan sa hapon hanggang gabi. Egg freezing journey ni Carla Abellana, suportado ng kanyang doc hobby. At times, even with the injections, he did the actual injections on me. Yan, siya po yan. Okay. So, nakakatuwa na walang nakakaalam, pero siya na po yan. He at one point gave me my daily injections. Sinagot din ang nag-viral nilang wedding cake na mukha raw kabaong. And you will not Kasi be naman po, going. masaya kami dun sa cake. Yeah, and everybody got a slice. Alden Richards at Nadine Lustre, first time magsasama sa serye.
Iikot ang storya ng Love Siargao sa tinaguriang Siargao Curse. I was able to really get a grasp of why the Siargao Curse is a well-known saying dun sa area because there's something about the people, there's something about the place itself. Maganda yung kwento and it talks about, the beauty of Siargao and the beauty of its people as well. Nagdaos na ng ceremonial signing of partnership ang View Philippines, Viva Communications Incorporated at GMA Network Incorporated para sa romantic comedy series. Dinaluhan ito ng mga executive ng 3 industry giants at ng production heads. Sa pangunguna ni Vicente Alejandro Siquia, Country Manager View Philippines, Vincent Del Rosario, President and COO Viva Communications Incorporated, at Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President ng GMA Network Incorporated. Global superstars na BTS magbabalik concert stage sa isang world tour. 2 araw silang magtatanghal para sa Philo Army sa March 2027. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.